Ang pangkalbento files yung start na pala eh. Ayun na. Start na. So, Mike. Ay, Mike, wala. Uli, ito pipidutin. Dito pala. Okay. So, ba't tayo nandito sa sasakyan ko? Siyempre para i-flex lang natin na hindi basta-basta mga empleyado ng Emerald. Naka-EV. Hindi, mag-check tayo ng 3 helmets. Lahat full face, dual visor, pero different price point. Siyempre iba-iba naman ng customers natin, ano? Yes. So, check natin 3 different stores. So, ayos tayo. Ano unahin natin? Punta muna tayo sa pinakamatandang moto market. Pinakamalayo. Pinakamalyo. Si Okay, Moto Market Libis. Andito na tayo. Ba't nilakad na lang natin? Value for money, isang criteria. Style and design. Okay. Features. Pwede. Pwede. Yung 3 na yun, di ba? Tapos mag-rate lang tayo sa 3 na yun. Tapos tignan natin alin yung winner for each of us. One eternity later. Okay, dito na tayo. Let's go. Shopping. So yun, naubusan si Torky nung Waistbag. Oxford na Nomad. Waistbag. Bago nila. Actually, marami namang option dito. Talagang problema lang natin, wala tayong pambili. Nagtanong lang naman ako. Rinig naman ba? Okay. Anyway, Pero mabenta rin talaga yung Oxford yun. Totoo. Sold out. Anyway, ang totoo sadya natin dito, first helmet. First of 3 helmets. First price point in lowest possible. Lowest. Full face dual visor. Stream 2. Siyempre, may dual visor. Pero ano yung sa eyeglass mo? Madali. Kaya. Ito sobrang size large ako pero ito medium. Kaya ko pa rin isuot yung salamin. Lalo na mas madali isuot to pag nakabalaklava ka, di ba? Oo. Tapos sobrang snug fit niya. Na hindi masakit sa pisngi. Hindi ko lang alam kung ano itsura ko diyan. Baka mamaya maging meme na naman yung mukha ko diyan, ha. Tsaka literally rosy cheeks kasi bulaklakan Rosy cheeks. Na diba? Ang ganda Ikaw, ng Wanigo, how's the fit? Yan, okay din yung fit sa akin. Saktong-sakto. Yung ever since talaga LS2, favorite ko pag fit ng mga helmet eh. Minsan nag-one size up lang ako. Pero for this one, saktong-sakto siya. Yun lang, yung field of view niya lang dito is medyo narrow. Parang maiksi yun dito niya. Correct. Compared sa ibang helmets. Pero try natin yung iba. Correct. Pero at 4,690. Grabe. Di ba? Sobrang At mura. 4,690, di ba yun? So actually, fourth criteria pala natin, fit. Ano lang yung criteria natin? Value for money, isang criteria. Style and design. Okay. Features. Okay. Grabe no, 4,690. 4,690. May full face ka na. Dual visor. Dual Pakita ng visor. dual visor. Yun. Diba? ECE 2206. Tsaka friendly siya. Friendly. May mono. Okay siya pag Sinungitan. kahit nakasalamin. Kumbaga, dali May mono colors pa to, wala? Yes, available in monocolors. Ay, mas- Itirahin nila sa Biro ngayon. Okay, so done with first helmet sa first store. Gusto ko yun. LS2 Stream 2. Okay, i-rate natin siya doon sa 4 criteria natin. Kaya siya, So, 4,690. So, Yun yung pros niya, no? first price out Ano of ba? 5. 5. 5 yun. 5 highest. 5, sulit na. Ako rin 5, 4,690. Tsaka ano ba yung next category? International brand eh. Tapos, ano yung next criteria natin? Functionality. Functionality, yung mga features. Ano features niya? Kompleto Dual na eh. visor. Pwede yung eyeglasses. Na-check niyo ba kung may abang for intercom? Meron siya. Meron. So
kompleto siya. Okay. 4 stars siguro sa akin. Sa akin 5 ako doon. Kasi even 'di ba medium yun sinuot ko large. Large ako pero medium yung helmet. Yung Kumbaga, salamin. Oo, kasya yung salamin, walang problema. Tapos snug-fit siya na hindi masakit sa pisngi. Alam mo yung ganun? It's a fit pa yun naka-criteria. Sa fit ba yun? Ano ba tayo? Functionality. Functionality. Sa presyo niya, siguro 4 lang pala. Kasi medyo yung sa medyo naliliitan lang ako dun sa Sa functionality 4. Oh, 4. Ako 4 ako kasi medyo nakukulangan ako sa vent. Medyo nalilitan ako sa vent. Parang kulang sa vents. Important sa'yo yung ventilation. More ventilation. Mataas pa rin 4. Okay, sa akin 3.5 para maiba. Ano yung kulang sa'yo? Hindi kasi pasok naman siya sa pasok siya sa all features, di ba? Pero wala pang walang extraordinary feature. So Ano far. yung third criteria natin? Style. Design. Nakita naman natin yung colors. Tsaka yung contours and shape ng helmet. Anong rating niyo? Sa inyo. Sa akin siguro 4.5 kasi with the price of it tapos yung paint niya kung titignan mo hindi siya yung OA na sobrang kintab na alam mo yung medyo cheap paint Maganda diba? finish Tsaka kumbaga. may yung tignan mo yung design niya if you will check kanina yung sinukat ko medyo bulaklakin di ba? Actually hindi medyo bulaklakin Bulaklakin talaga. Pero hindi Flowers siya yata name nun hindi siya Flowers cheap tignan di ba? Sa presyo niya kumbaga sulit na sulit yun. Ikaw, Wanix. Sa akin siguro 3.5. Maganda yung fit and finish niya. Yung feeling ko dapat mas madami color, mas madami pa yung color options Madami siyang graphics Pero kasi ako personally, although sa design kasi subjective iba tayo Yes. Personally sa akin mas gusto ko mga mono, mga flat, mas simple mas okay. Personal preference mo kasi. More Mas range. simple mas okay sa akin. Yung sa'yo. Design 3.5 din siguro. Pero sa akin siya high score pa rin kasi medyo sporty, medyo touring, parang well balanced in between. Next natin, Moto Market Centris to check out our second helmet, AGV K3 SP. Okay, we're here. Moto Market Centris helmet number 2. Let's go. Okay, nandito ngayon tayo sa Dainese Corner sa Moto Market Centris to check out the second helmet, the AGV K3. Dual visor din sa Yes, dual visor. still full face dual visor. Pag nabaksak ko to ba may bagong helmet. Medyo. So, right off the bat, one difference nito, double D-ring. Yung kanina naka-micrometric buckle di ba? This one, double D-ring with spoiler. If it is double D, siyempre mas maganda yun. Yung Mas safe. LS2 ba kanina walang spoiler? Yun yung wala. Wala siya spoiler. So sporty. Add feature, mas sporty version to. Pero pwede pa rin pang tour kasi dual visor. Ito yung sinasabi ko kanina, mas malaki yung field of view niya kaysa sa LS2 Kaya kanina. ilapit mo nga dun, Wanix. Ayan mas malaki yung field of view. Kanina medyo feeling ko medyo claustrophobic ako sa LS2 kanina. So mas ito, malawak siya. improvement yung Ayan, field of nakasulat. vision. It's 190 Ultra Vision. Yung kanina 185 lang. Lawak. 5 degrees. Saka much lighter. Mas lighter. Mas magaan. Given na dual visor helmet, normally kasi may kabigatan talaga, di ba? Yes, kasi Pero yung ito mechanism, di ba? You need space for the I mechanism. think madali rin tanggalin yung nyo. Parang may latch dito, tama ba? Yes. Parang quick. Kaya naman lang, quick release yung magiging visor. Ang ganda nito, ang gaan. Okay. Medyo bias ako kasi meron ako nito. In white. Ba't kami wala? Ako naman, meron ako nung K6. Ito yung one of the first helmets ko na road. Oh, okay. Sobrang gaan kasi carbon aramid to Yes, carbon aramid fiber. Ako yung unang-una kong helmet na AGV, K1 ba yun? Single visor ba dual? Single lang. K1. K1. Ang difference lang yata ng K6, walang visor, tsaka mas magaan. Yes. Saka mas Magaan yung sporty. K6. Mas ano kasi siya, mas race Ito oriented. mas pang everyday. Ito mas pang everyday and even for touring. Actually may 3 settings siya pag sinuot mo, depende sa angle. Pwedeng medyo sporty, medyo touring, medyo urban. Kumbaga versatile siya. Ang ganda. Yes. Saka magaan siya. So talagang kumbaga ako, hindi siya ganun ka-snug fit like yung LS2. So mas komportable to if you're gonna use it for like everyday talagang ride mo. Tapos kung titignan mo rin yung graphics niya, ito matte finish siya. Yeah, bago yan Ganda. actually. Parang siya parang pagandam nga yung ano di ba? K3 premium. Space. Kasi space Oh pala my God. Sobrang premium ng finish no? Ito nga rin, ang ganda ng finish oh. Yeah.
Similar sa ano, Parang latest 450 colors. MT yung kulay. Oo nga, no? CF Moto. Ang galing Parang- talaga. parang Shout gusto out mo kay sabihin, baka Camille. naman. Shout out kay Camille. Ang galing ni Juanico. Naisingit mo pa yun. Pero, ang catch dyan is, compared sa kanina na 4,690, this one is as low as 14,990. So, apat or Yes. tatlong helmet na bibili. Yeah, oo. yung ano, yung jump in pricing. Well, it shows naman sa finish. Yes. Medyo malayo yung finish eh. Pero yung functionality, I think, hindi nagkakalayo. Correct. Safety, feeling ko, hindi rin masyado nagkakalayo eh. Kasi parehas naman Pareho yung naman ng undergoing standards So, magkakatalo sila sa fit and finish, tsaka syempre sa branding. Yes. Eh, dito pumapasok yung styling siguro for us. Yeah, I think. Kasi I feel like Filipinos medyo brand conscious eh. Yes. Mas- Lalo na kung mga naka-big bike, di ba? Mm. Gets mo na yan. Kasi, pero may mentality kasi tayo na mas mahal, mas safe, maganda. di ba? Or mas safe. Pero wherein, kung titignan mo, pare-pareho lang na mahalos yan. They do their own research and development and all, pero... Testing. Yes. Lalo galing tayo sa LS2 factory, di ba? Mm. Yes. Sobra-sobra yung testing din na ginagawa nila sa ano. AGV K3, i-rate na natin. Sige, ano yung first criteria? Functions, functionality, features. Ano rating out of 5? Ano, sa akin, pero 4.5 ulit. Yung binipilit mo na 0.5. Oo, para ano, kasi room nothing's for perfect. improvement. Yes. Ay, baka talaga. Di ba? Parang ako lang yun eh. Ano Kailangan yung natin. nagustuhan mo sa features niya and sa fitting? First off, yung weight niya, talagang Ramdam ramdam mong sobrang gaan, 'di ba? Given as I've said, ano yan, dual visor, medyo dapat, 'di ba, malaki shell, ganun. Ito, sobrang gaan niya. Para siyang race helmet feels ganun. May spoiler pa yan, ha? Yes, may spoiler pa. Tapos yung sinukat ko kasi kanina yung ano eh, matte yung finish Ay, na tapos sasabi may mo design, parang Gundam. Ano yun? ganun. K3 Space. Ang ganda, ang ganda. So, tapos yun, yung sinasabi niya, si Juanico na magdi-discuss mamaya yung ano. Maganda siya sa akin. Ikaw, Juanico, in terms of features and functionality. Sa akin naman, feeling ko sa out of 3 helmets, ito yung bibigyan ko ng 5 eh. Kasi, Oh, talaga? kompleto siya. Pini-preempt mo na, ha? Yung visor niya, meron siyang abang for pinlock. Maganda, meron din siyang abang for Sena, for intercom yan. Okay. Tapos, ang favorite ko sa kanya, malaki yung field of view niya. So, yun yung una ko napansin agad eh. Yeah, Aside yung from ano, yung fit and finish niya. yung ultra Syempre, vision. AGV eh, di ba? Italians, alam mo may certain level of talaga silang craftsmanship na inaayos. Mhm. So, Yes. medyo malayo presyo, pero alam mo rin talagang yung Worth quality. it, the worth extra it. mile. So, for me, it's a 5. Okay, perfect na. Sige, ako naman, medyo biased kasi ako dahil meron ako nun in white. And yun yung ako, Exact model. exact model K3. Mm. So, ako, sa akin kasi, yun yung go-to helmet ko. Pag bawa, scooter long rides, or something, di ba? Sa akin, 5. Kasi wala akong reklamo atol sa function, fit, and features ng helmet na yun. Maganda rin siya actually for sport touring eh, kasi magaan siya. Mm. Tapos may dual visor. So hindi rin talaga siya for urban sport or ano. Pwede rin siyang sport touring na imagine. Yes. Tsaka iba yung comfort talaga. Mm. Pagka ganun kahit long ride. In Next. terms of design. Design. Design? Sige, ikaw muna. Sa akin for design, 4. Kasi sabi ko kanina, Mm. medyo in favor ako sa mga simple design eh. Tama. So kanina yung shape niya sobrang simple lang, wala masyadong hindi masyadong malaki yung vent, hindi masyadong obvious yung vent, although may vents siya. Tapos sobrang simple lang. Alam mo yung pag pinag-drawing ka ng bata na itsura ng helmet, ganun lang yung style. So, Standard. standard helmet. So para sa akin pro 'yan. So 13. Anong score mo? 4? 4 ba? No, 4. Ako ganun, same lang din. Ako lang, di ba, may spoiler siya. Parang medyo, alam mo yung naliliitan lang. Hindi, ayoko naman ng, mas malaki pa? hindi, ayoko naman ng sobrang exaggerated na malaki. Pero Pag parang naman, medyo, hindi ko lang masyado feel yung spoiler niya. Pero, yung design, yung paint, Finish. yung finish, talagang AGV yan eh. What do you expect, di ba? So, ako lang medyo off lang sa akin yung spoiler. Okay. Parang ganun. Pero, other than that, wala akong masabi. Sobrang ganda. Lalo na nung chinek ko kanina. First time ko nakita ng ganun eh. Na design. Yung parang medyo, Since bata ka pa. oo. Kasi birthday ko kahapon. Buti nga nakita ko ito. Yeah, first time yung parang medyo parang Japanese style. Oo, Parang Gundam. Medyo robotic. Oo, first time ko nakita sa AGV ng ganun. So, okay naman. Bagay rin naman pala siya. Okay. It's a 4 for me. Ba't ba may pinipindot Oo, tayo? ano? Okay. Sa akin, in terms of design, 4 din. Siguro ang magiging extra mile for AGV is kung meron pa siyang more, yung mga race replica. Diba? Kasi given na
ginagamit siya sa mga Mugello, di ba? Yung mga ganun. Kung meron pang additional race replica. Correct. Though, siguro kung ganun yung trip mo, mas K6 din. Though hindi na siya dual visor. So, yun lang yung magiging extra para maging perfect. Kung mga other options for designs, no? Yeah, so, yung final is price. So, everything ng sinabi natin, value for money at priced at upwards of 14,000. Okay. Is it worth anong rating nyo? So, sa akin naman, feeling ko as it is standalone, without comparing sa LS2, feeling ko sobrang okay siya for the price. 15k mura na yan for dual visor, tapos EGB brand, syempre. Italian brand pa, no? As it is, ang 15k is saktong-sakto lang. Pero pag kinompare mo siya sa LS2, doon mo marirealize na parang sobrang mahal pala. For if kinompare Kasi siya. grabe yun, Extreme 2, grabing value So, for money yun. So, if natin siya i-compare sa ibang helmets, feeling ko I'll give it a 5. 4, sorry. Pero dahil since comparison to, i-compare na siya sa LS2, I'll give it a 3. So, Okay. Sa akin naman, ako depende kasi kung saan mo siya gagamitin eh. Sa akin yung helmet is sobrang pwede mo siyang gamitin for long ride, for city ride. Actually kahit sa truck pwede mo siyang gamitin. Kung multi-purpose Oo, and diba? multi-season. If you're gonna use it like Good for point. kunwari yan lang yung helmet mo, saktong-sak 5 siya sa akin. Kumbaga kung mag-invest ka sa Oo. helmet mo talaga, Kung kunwari yan lang talaga yung helmet mo, all in one. mura na yan sa, magkano ba? 15,000 ano? Ngayon kung extra helmet mo lang siya, definitely medyo may kamahalan siya. So yun, siguro mga 3.5 or 4 ganun, di ba? Pero sa 15,000 kasi as what as what he said kanina, talagang Moto one. saktong-sakto yan. Boss one. Si Juanico. Boss one. Direct Boss Moto Nico vlog. Sakto lang yung presyo niya. No? Again, depende ko sa mga gagamitin. Kung all-round helmet mo yan, saktong-sakto lang yung presyo. Hindi mo na kailangan mag-helmet ng iba. Di ba? Okay. Ako, I'll give it a 4. Kasi ako yung perfect example. First helmet ko yan. Yan ang una kong binili nung nag-ride na talaga ako. And with the thinking na kailangan ko ng all-around helmet. And gusto ko yung something na pag binili ko siya now, hindi ko siya papalitan eventually. Magiging long-term part siya ng roster of helmets. And given my experience, I think I've been using it more than a year now. I think super worth it. So that's a 4. Okay, so 2 helmets down, 2 stores down. Third and final store natin, Moto Market Green Hills for our third and final helmet. Let's go. Okay, we're here. Third store. Third store, third helmet, Third store. Muntik pa makalimutang i-handbrake. Let's go. So, dito ngayon tayo sa Moto Market Green Hills. Okay, nandito na tayo sa final store for our final helmet, the Shoei GT Air 3. Okay. Interesting, micrometric buckle. Similar kay LS2, di ba? How about the fit? Medyo mas mabigat siya ng onte. No? Easy to use pag naka-gloves. Madali ka pa. Iba rin talaga yung interior. Yun, actually, yun ang first comment ko. Oo. Iba yung pagsuot mo, no? Iba yung yakap ng Shoei. Actually, yung mechanism niya ultimo dito sa lock niyo, iba din. Parang may ipe-press ka lang, tapos tingnan mo, try mo. Pakiramdam mo. Di ba? May ipe-press ka dito na ano. May para siyang may itatoggle ka na Kumbaga, hindi siya double D-ring pero you feel safe with Shoei. Pero bakit ganun, no? Pag hindi double D-ring si LS2, parang safe ba to? Pero pag isuot, safe. Correct. Actually, totoo. Nasa mindset minsan natin no? Pero ito kasi parang may added protection siya. Parang may additional lock, no? Pag si LS2, yun yung mga parts na hindi aabot sa final cut eh. Tsaka sabi mo kanina, ito nga, sa dual visor niya, parang mas accessible. mas accessible. No? Iba yung style. Kasi parang siya may stopper dito. So alam mo yung... Correct. kung saan may- Alam mong sagad na. alam mo sa ilagay mo. Galing. Mafe-feel mo no? Medyo mas ramdam mo lang yung difference nila sa weight ng AGV kanina. Actually, parang hindi pala. Parang magaan naman siya. Magaan. Ano ba talaga, Torky? Nung hinawa ko siya medyo may kabigatan, nung sinuot ko magaan. Hindi ko alam dahil ba factor ba yung ulo ko doon. Baka malakas yung leg mo. Na nag-gym kasi ako ngayon. Tingnan mo. Lalo na ako dyan, no? Ako napansin ko,
Kaka-basket mo yun. Parang ganda kasi ng fitting niya. So yung weight hindi na sa taas eh, nasa gilid. Distributed. Hindi siya bumabagsak sa ulo mo sa taas. You're correct. Correct na right. Ano, Mas bago yun. distributed siya. Okay. Yan. Hindi katulad nung sa AGV. Medyo Oo. mas ramdam mo yung weight. Diba? So ibig sabihin lang, mas tama siguro yung sizing nito sa atin. Correct. Hindi rin siya mahirap kahit nakasalamin ka. Di ba? Tapos meron siyang, ano tawag dito? Ano yan? Intercom. Siya Yeah. intercom. May provision siya for integrated Pero dalawa yung intercom. sinasabi mo kanina, no? Oh, dalawa siya dito. Okay. Tapos yung dual visor, very smooth yung mechanism. May parang locking effect siya sa Diba? dulo. Pagka sasagad mo siya, mafe-feel mo yung ano. Ano yung na-feel mo nung sinagad? Very tactile. Oh, I like it. Tactile. Mm. Oh. Ganda rin ng pagka-finish nyo. Iba talaga pag ano. Showy. parang, parang kinilig ako dun ah. Baka may lumabas na genie dyan. So far ito yung pinaka-comfortable sa akin. Oo, iba yung fit. I think ito yung ano, baka close din yung shape natin sa Japanese. Oo. Ako, mahilig ako sa Japan. Although yung AGV, Asian fit siya, di ba? Yes. Pero Japan ito nga fit. yung- Lalabas. Sa shape siguro natin. Iba yung pakiramdam nung sinuot mo siya versus nung hinawa out of the shelf, no? Mas ramdam mo yung weight niya pag hawak mo. Yes. Pero pag suot mo, medyo parang nawawala. Kaya when you're trying out helmets, talagang try it out. Suit mo. Kailangan mo isuot. Iba pati yung dito nyo. Mm. Lambot ng leather. Itong leather. All the details. Pansin ko lang sa mga pinuntahan nating stores for today, ah. Mm. Grabe yung stocks ng showing ngayon sa motor market. Sorry. Hindi- Galit na galit. Parang sobrang Complete aggressive. collection. Complete Diba? collection. Ibig sabihin lang nun, willing mag-spend yung tao sa safety and sa comfort. And hindi ka kakapusin sa choices of colors. At saka I've mentioned it before naman na yung SRP ng Shoei helmets kasi dito binaba, 'di ba? Ng motor market. Yeah. Sobrang lapit sa original price. Tsaka sa ano, kung bibili ka sa gray market, labas, mas mahal na siya Mm. technically, parang gano'n. Okay. Okay, so that was the final helmet, the Shoei GT Air 3. Okay, ratings. First criteria, ano ba yung first? Features, functionality. Ayan, sige. Iwan na ka. For me, 4. 4 kasi feeling ko medyo nasobrahan ng konti sa functionality. May features na I feel hindi mo magagamit like lahat kayo. Yung like yung intercom niya, although maganda siya nandun siya if kukunin mo yung intercom as is. Pero for If solo rider if ka. solo rider ka, yan. So parang siya yung type na ano, syempre. Wala kang option tanggalin. So nandun siya the whole time na ano, gamitin mo man siya or hindi. Yung ano niya, integrated. Yeah, other than that, kompleto naman siya. Lahat ng hanapin mo nandun. And more. And more. So, depende na lang sa riding style. Depende na lang sa riding style. Tsaka if riding ka by group or if kailangan mo ng intercom. Okay. So 4. Ikaw, Torky. Siguro ako, same lang naman, yun lang din napansin ko sa kanya eh. Siguro 4.5 sa akin, yung sa intercom. Kung hindi ka maging intercom, medyo nakakalapad siya tignan. Yung parang, kumbaga, parang medyo lalaki yung ulo mo yung tignan pag nagmumotor ka. Pero, kala ko nung una, yung weight niya, medyo mabigat. Yes. Diba? Nung pag dinampot mo siya out of the shelf, 'di ba? Talagang sabi ko bigat naman ito. Yung kagad yung unang nabanggit ko, pero nung sinuot mo na siya, iba yung pakiramdam. From yung mga inners niya, ang sarap sa ano. Alam mo yun? No, parang nagsusot ng sofa. Oo. Actually, Hindi, ibang-iba. nakakatawa lang pero ganun yung feel niya. Talagang komportable siya. Tapos napaka-accessible ng ano niya, double visor na ano. No. Tapos may parang locking mechanism na alam mo yun, oy, Parang hindi ito na yung siya dulo, basta- yes. parang ganun. Tactile, very tactile. Yes, I like the term but I don't understand it, pero parang ganun. For Shoei, parang sobrang ano eh, spread out ng weight. So Oo. kahit hawakan mo siya, medyo Well distributed. akala mo sobrang bigat. Pero pag suot mo, Kailangan mo siyang wala suot. yung Kasi nga nakabalance dito. Ang galing, magaling. Kumbaga ano, pinag-aralan. Kumbaga, Kumbaga, ano siya, Japanese. well-engineered. very Japanese. ang galing, ang galing. So, isa pa, another thing yung sa ano, hindi siya double D-ring, pero iba yung ano eh. Anong tawag sa ganung mechanism? Yung Ratchet. Oo. Pero iba. Kumbaga may parang additional lock system siya na pag kiniklik mo, alam mong safe ka. May ganung feel siya. So, Okay. super premium in short, parang ganun. Amazing. Talagang every small aspect well-engineered. Oo. Yun yung ano eh. Kumbaga may Japanese wow style. factor, Yes. parang ganun. Okay, so ang rating mo? 4.5. 4.5. Yeah. Ako I think 4.5 din. Kasi basta isuot nyo guys. Pag sinuot nyo Iba yun, talaga, no? malalaman Iba. mo eh. Malalaman mo bakit. Hindi pwedeng Mafe-feel tingin-tingin mo lang yun. eh. Isuot nyo. Talagang pag sinuot mo, mafe-feel mo yun. Yes. Yung difference. Pero kung titingnan mo siya, iba rin din talaga design ng show. Kumbaga sa looks tsaka sa alam mong sobrang premium eh. Sa outside pa lang. Hindi mo pa yung nahawakan eh. Alam mong, ay, ang ganda nito mo. Yung price nito for sure ganun din, di ba? So, medyo bias ako kay show. Well, lahat ng helmets meron ako. May AGV ako, K6, nagyayabang naman siguro. may LS2 rin ako. Meron din akong Shoei. Feeling ko iba-iba talaga sila ng price point, iba-iba rin sila ng target. Pero feeling ko for the design,
mas leaning towards showy design ako. Kasi mas gusto ko yung form factor ng showy. Okay. Mas simplicity. Yung Ayun. design language. So for design, I'll give it a 5. Wow. Sa akin, 4.5. Again, syempre part ng design niya sa intercom na nabanggit ko. Medyo nakakalapad siya if hindi mo siya lalagyan, di ba? Pero other than that, yung, alam mo na kasi pag showy, maganda siya. Di ba? Wala naman na tayong diskusyonan. Syempre, depende pa rin naman yan, depende pa rin sa taste mo and all. Pero, kumbaga, if you use it, alam mong premium siya, alam mong mamahalin, alam mo, kahit malayo pa lang, di ba? So, maganda siya. Even yung paint, same as the others, talagang iba yung hawak mo, di ba? Hindi siya, yung iba kasi, di ba, kunwari kahit glossy siya, pag hinawakan mo, may iwan yung may mga marka-marka. Ito parang wala eh. Para siyang ano eh, parang naka-ceramic coated yung datingan eh. Pero maganda. 4.5 for me. Okay. Sige, ako, rating ko in terms of design. I think very interesting din. Nakita natin sa mga pinuntahan natin and dito sa Green Hills. Interesting kasi yung mga colors ni Showy na eh. Dami. Dami. Parang pag tinignan mo siya sa shelf, parang naglalaro na agad yung visuals. So I'll give it 5. Now, kasi aside from the form and the design, yung mismong colors nila, iba. Yung range. Yeah, yung range visually pa lang. Tsaka it's yung very exciting. finish ng paint. Ang ganda. Iba yung atake nila ngayon. Parang medyo aggressive. So, yung mga limited edition pa na mga based on manga. Parang kung ano man yung trip mo, meron kang makikita na parang medyo sophisticated yung attack. Correct. So I'll give it a 5 for design. And finally, The price. given everything, is it worth the price? Anong rating niyo for price? So price again, 40,990. Yes, 41,000. 41,990. So almost double ng EGB tapos ilan LS2 has Si LS2 graphics talaga yung value for money ni LS2. Yung design and 4690, tama? Then we jump to AGV 14, 990, mga 14 something. And then ito naman 4990. So for Showy GTR 3, is it worth the price? Anong rating niyo? Sino nga ikaw? Ito. Parang kasi kinokopya ko yung sagot mo eh. Sige. For me, as a helmet, hindi natin pag-usapan si LS2 tsaka si AGB. As a helmet, As Showy GTR 3. worth it siya. Personally for me, worth it siya. Willing ako mag-spend ng ganun. As a helmet, pag hindi mo siya i-compare sa ibang helmet. So, in itself, worth it siya. Pero once you compare it, so as in itself, I'll give it a 5. Pero since we're comparing 3 helmets, and since may comparison na tayo, yung price niya, I'd give it a 3.5. Okay. So, not quite accessible for your average buyer. So, definitely. Yeah, so, It's up there. yeah. So, para siyang kumbaga may levels eh. Si LS2 for everyone, tapos medyo mid to high end si AGV, and then si Showy. So, parang mas so kailangan yung bike mo dito, 'di ba? Sobrang mga touring bikes na Para maging worth it, para masulit. para ma-justify mo in a way. Yes, okay. Pero in itself, it's a 5. Okay. Ikaw, Torque. Pero yun nga, since we're comparing so para medyo mas balance, I'll give it a 3.5. Okay. Ikaw, Torque. Sa akin same. 3.5 siya kasi Talagang pinanindigan mo ko pa yung dito. kasi sabi ko ulit ko. Sa akin 3.5, again, syempre, kung ako nakita ko ng AGV, sobrang layo ng difference eh, 'di ba? So, Pero pag AGV siguro ako. If ako yung kunwari kasi from 14, ito talo ng 40. Doble. 'Di ba? Doble. 'Di ba? But again, may specific market siya eh, na alam mo naman kunwari ako, yung to your point earlier, kung talagang bike ko naman if I can afford it na 40,000, kukunin ko pa rin yan eh. Kung afford ko, 'di ba? But again, if you have other options na alam mo medyo magigipit ka dun sa presyong yan, AGV ka or LS2, 'di ba? Pero kung may budget ka, go for it kasi talagang iba yung pakiramdam. Ngayon lang ako nakahawak ng helmet na parang kala ko pangit, pero pag suot ko iba. Ay, may naman ganun. Parang sabi, shit, ang bigat, 'di ba? Parang mabigat to, pero pag suot ko, uy, ba't ganun? in fairness, para mas mabigat pa siya mas magaan pa siya sa AGV. Yes. Pagsuot. Pagsuot. Na kumbaga, well engineered, you would understand the reason why it's 40,000 because again, kasi nung nagpunta tayo ng mga factory, kumbaga nagkaroon ka idea, yung mga research and development, kumbaga hindi siya basta-basta. Para ma-achieve mo yung hindi siya basta-basta. quality and balance. Correct. So, ako, bibilin ko may budget ako, bibilin ko pa rin siya, pero kung medyo tight budget, siguro mag-AGV ako para medyo, hindi masyado masakit sa dibdib. Pero again, kung may budget ako, maganda kasi siya talaga. Sobrang Parang ganda. pinalilingan mo na si Mrs. Kung may budget si Torque. Kung bibili na rin lang ako, 'di ba? Sagad mo na. Away-away, nalilipas din yan. Yung helmet nandiyan na. Ganun lang ang mindset. Mindset lang ba? Very healthy approach. Ang ganda ng mga advice. Pakinggan natin si Torque. Ako, kung i-rate ko price, I'll give it mga 4.5. I think kasi kung may helmet man na 40,000, kung i-feel mo yung helmet, kung imagine mo yung quality of a 40,000 helmet, Iba yun. sakto siya eh. Correct. Nagawa niya yung in-expect mo kung sige nga patingin nga ng 40,000 na helmet tas okay gets. Ganda. Kaya siya 40,000. Ganda na explanation mo dyan. Ang hirap pag nagko-compare, no? Ba't pa ginawa natin compare kasi? Yun nga eh, para fun. So given all of that, di ba? We saw 3 different helmets in the same style category. Full face na dual visor,
3 different price points. Which one for you is the winner kung mamimili ka? You have those 3 helmets, you can only choose one. Sino ang winner for you? Syempre sa akin, yung AGV. Ayan. I think like best of both worlds siya. So, nasa kanya na lahat, yung design nasa simple lang din. And yung features, syempre kompleto rin. And syempre AGV yan eh. So, ayun. For me, personally, AGV. Okay. Ikaw, Torgy? Same din ako eh. AGV. Kumbaga hindi siya masyadong masakit sa bulsa. Diba? Tapos you can have it as your all-around helmet na alam mo yun, talagang komportable ka pa rin, and you can use it wherever you go, city, long ride, kahit even gamitin mo sa truck yun, walang problema, diba? So, pwede nga. For the price of 14 or 15,000, diba? Sulit na sulit yung ano. Pwede ka bumili ng dalawang AGV tsaka isang LS2. Oo. Diba? Diba? Kaysa isang GTR. Oo, sa price Pero ng kung show. mayabang Kaya sa GTR 3, yun yung katumbas na helmet. yun pala yun. Pero kung sobrang yabang ko talaga, siyempre, sa totoo lang, may mga showy naman tayo, mga nanonood, alam nyo may mga showy. So malamang mag-showy kayo, di ba? Pero safest, kung target market natin is, alam mo na, sa gitna, AGV. Na wala kang katalo-talo. Na hindi ka aawayin ni Mrs. Hindi, awahin pa rin. Aawayin na pa. 15,000 pa rin yun. Ako, ang winner for me in terms of value, AGV K7. Bilhin mo siya, sakto yung price, and yung gamit. Kasi minsan pag bumili ka ng 40,000, medyo pag-isipan mo kung gagamitin mo pa siya today. Siyempre, ayaw mo magasgas. Diba? Oo, tama. So, parang nakuha ni AGV K3 tamang-tama price point and value. Pero I think yun yung exciting dito sa activity kasi lahat naman siya, kung I think kung i-compute yung scores, value for money. Ang question like yung sin-explain natin is, nasaan ka sa riding journey mo? Diba? So, yun yung magde-decide kung alin yung pipiliin na helmet. Okay. Wala kang talo kahit isang helmet yan. Sa totoo Parang lang. tama rin, no? Kasi may tatlo tayong category. So for pricing, feeling ko bigay natin kay LS2 yun eh. Yes. Oo, Diba? kung value for money lang. Ako, tapos personally design, mas gusto ko design ni AGV. Pero for functions, mas madami si Shoei. So parang kanya-kanya silang category. So, siyempre may winner ka sa bawat category. No? So pricing, siyempre, LS2. Tama. Galing nitong activity na to. Ano sulat natin? Jacket? Ano kayo? Ano ba gusto nyo next na? Ano? Ano? EV. BYD, no? Sila yun. BYD. Pero sa mga riders natin, siyempre magigets nyo yan. Kasi for sure, hindi ka naman basta-basta bibili ng dampot okay na to, Yes, diba? totoo. Nag-shop around ka rin eh. So try nyo yung ganito. Kung magkaganitong eksena, magsama kayo ng mga tropa nyo. Diba? Tapos, kunwari nagbo-vlog kayo. Kahit hindi nyo naman videoan yan. Pero sobrang ano to, sobrang ganda ng ganitong approach kung bibili ka ng isang bagay, 'di ba? Na talagang hindi naman basta-basta rin yung presyo. So magkakaiba sila ng brands, ng country, ng price, pero may similarity sila, which is pare-pareho silang 22.0. Ayun. Yes. And lahat Gusto ko i-share yan, hindi ko alam kasi yung 22. And lahat Hindi sila- ko masabi. Ako magkamali ako. Tsaka lahat sila syempre pumasa sa isang safety standard. Yes. Lahat sila. Tsaka wag niyong ismolin yung LS2 kasi ultimo doon sa factor nila, doon sila mismo nagte-test ng ano, basta-basta yung Yes, testing Oo. even before pa nila ipa-certify. Yes. So, And lahat yan above ng testing limit. correct. So actually, Sobra-sobra. all naman ng brands na tinry natin, maraming models. We just picked kung ano yung magandang or interesting tignan na nasa lower end, nasa mid, and nasa higher end. Kaya sa totoo lang, I've been saying this sa vlog naman lagi, sa moto market kasi may market siya. Kung may specific, Kaya pala moto market. may market. Different market. O different markets from mid, yung paano ba ito term Low- yung lowest? low to mid to high. Oo, low, di ba? Low, mid, high, di ba? Kung makikita mo siya lahat in one store. So, minsan makikita mo siya in one. Actually, pinahirapan lang natin yung sarili natin eh. Pumunta tayong iba-ibang store, meron naman sa Libis yun. Hindi, kasi purpose doon, gusto namin makita nyo yung iba-ibang stores ng moto market, di ba? Para at least, kung saan kayo mas komportable pumunta or saan mas malapit sa inyo, may preview na, di ba? Pero hindi na namin kailangan gawin kanina dapat yun. So, sa susunod, gawin naman natin Santa Rosa, Oo, palayo naman. No? Pampanga. Dapat nakabas na tayo no? Online na lang ako. Dala na Zoom, rin namin zoom yung ganun. Mag-aaral lang. Motoworld.com. Amazing experience. Galing.